Magandang araw. Ako si Sandra Legaspi. At ako naman, si Jairo Pascual, at narito kami upang talakayin ang naging kalagayan ng edukasyon sa pagpapakatao o ESP sa ilalim ng K-12 Basic Education Curriculum. Noong panahon ng Administrasyong Aquino, naging mahalagang bahagi ng ESP ang paglinang sa kakayahang moral, emosyonal at espiritual ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang baitang 10. Dito, nabigyang gabay ang mga mag-aaral upang kanilang mahanap ang kabuluhan ng kanilang buhay at papel sa lipunan upang makibahagi sa pagbuo ng pamayanang batay sa at nagpapahalaga sa katotohanan, kalayaan, katarungan at pagmamahal. Tama, Alex. Itinuro ang ESP hindi lang para magturo ng mabuting asal, kundi upang hubugin ang kabuohang pagkatao ng mag-aaral gamit ang mga kasanayang tulad ng pag-unawa, pagninilay, pagpapasya, pagsasangguni at pagkilos. Maraming nagbago sa pagdaan ng panahon pagdating sa values education. Ngayon ay kasama natin ng ilang eksperto upang talakayin ang mga pangunahing kaibahan ng dating kurikulum sa kasalukuyang JMRC at Values Education Program ng DepEd 2023. Noong panahon ng Administrasyong Pinoy, ang Values Education ay kalimitang naka-integrate lamang sa iba't ibang asignatura tulad ng araling panlipunan. Ngayon, sa bisa ng RA 11476, naging ganap na asignatura ang GMRC at Values Education. Standardized na ito at may malinaw na spiral progression mula sa ika-unang baitang hanggang ika-10 na nakatuon sa Filipino core values, ethics, at social-emotional learning. Professor Medina, magandang araw po. Ano po ang naging pangunahing estratehiya sa pagtuturo ng values education noong panahon ng dating Pangulong Benigno Aquino III na tuwid na daan? Magandang araw po. Ginamit po natin yung constructivist learning approach kung ating tatawagin nung panahon ni Pinoy na tuwid na daan. Ano bang ginagawa rito? Sa tinatawag nating constructivist approach, nagtatanong ang ating mga guro para gabayan ang ating mga estudyante na magkaroon sila ng sariling kahulugan o yung tatawagin nating construct sa pamamagitan ng sarili nila mismong karanasan. Present din nung time ni Pinoy na tuwid na daan ay yung reflective journaling na kung saan nagbibigay pagkilala tayong mga guro sa mga damdamin o pagninilay ng ating mga estudyante para malaman natin kung may natutuhan ba sila sa mga ating tinuturo, no? Ang panghuli naman na evident na approach nung panahon ni Pinoy ay yung kung tatawagin natin holistic learning approach na kung saan nililinang ng mga guro yung pangkabuuan ng ating mga estudyante. Kasama na dyan yung physical, kognitibo, espiritual, at yung panlipunang aspeto na rin mismo sa pamamagitan ulit ng pagtatanong na interdisciplinary na kung ating tatawagin. Maraming salamat, Professor Medilo. Kasama rin natin ngayon si Nicole Obmerga, isang dating mag-aaral sa ilalim ng K-12 program. Nicole, paano may re-rate ang pagpapatupad ng values education sa panahon ng dating Administrasyong Pinoy? Kung bibigyan ka ng grado si dating Pangulong Aquino, siguro mga 6 out of 10. Kasi sa termino niya, ang maganda naman doon ay nanatili ang values education bilang core subject sa K-12. Ang mga simpleng values tulad ng respeto, honesty, at responsibilidad ay tinuturo pa rin. Pero sa kabilang banda, walang malaking pagbabago sa values education curriculum. Walang bagong topics na nadagdag. Walang special training para sa mga guro. At hindi rin na-integrate ang values sa mga ibang subjects. Maraming salamat sa iyong pananaw, Nicole. Napakalinaw ng pagkakaiba sa pagpapatupad noon at ngayon. Nakikita natin ang pagsisikap na bigyang diin ang kabutihang panlahat at ang pagkakaroon ng malinaw na moral standards sa mga kabataan. Tama, Jairo. Naway magsilbing gabay ang mga pagbabagong ito upang mas mataguyod ang makataong lipunan para sa susunod na henerasyon. Mula rito sa aming studio, ako si Jairo Pascual. Mula rito sa aming studio, ako si Jairo Pascual. At ako si Sandra Legaspi. Hanggang sa muli, magandang araw.